Congratulations, Ella. You act natural. Kala ko ba hindi na siya babalik? Paano na? Sabagay, hindi naman siguro ako nito nakilala ng gabing iyon. Parot pa rito ang ginawa niya at nang hindi makontento ay nag-shower ulit siya at bumaba. Kakain siya. Nasa sala pa din ang mga ito. Bibi Ella, halika dito. Ang tagal mo na din ay hindi namin nakakabonding. Si Kuya Yael. Mamaya na kuya. Tsaka hindi na ako baby no. 28 ako. Magbabanding muna kami ng pagkain at kagabi pa kami hindi nagkikita. Nakangiti niyang sagot dito. Kailangan niyang iwasan ng mga ito. Naghahain siya ng makakain niya at muli na namang nakita niya ang buttered shrimp na paborito niya na nasa ref. Ngayon lang ulit sila mommy nagluto ng ganito. Madalas kasi umuorder lang sila. Ininit niya lang ang mga pagkain. 2:00 na kasi ng hapon kaya siya na lang ang hindi kumakain. Kumuha siya ng kanin at umupo na. Magana siyang kumain nang umupo sa tapat niya si Kuya Lyndon hanggang sa silang lahat na ikinasabid niya naman. Ikaw ba naman ang titigan ng mga ito? Good luck. Sa laking tao ng mga ito ay nakaka-intimidate na talaga. Agad naman siyang inabutan ng tubig ni Kuya Wesley matapos siyang liritin ng ubo. Ano, hindi pa kayo kumakain? May kanin pa doon. Sabi niya sa mga ito na pawang nakatanghod sa kanya. Tila mga baliw pa na nakamasid lang sa kanya. Wala lang, masama bang tingnan ka? Kumain na kami kanina pa. Kanina pa naman kasi yan niluto ni parang Rafael. Ani Kuya Lyndon. Pinandilatan niya ang mga ito. Oo, masama, lalo't kumakain ako. Ano ba yan? Doon na kasi kayo, makikicheck ako sa inyo mamaya. Storbo kayo sa pagkain ko. Reklamo niya at mula sa kabilang mata niya ay nakita niya ang pag-upo sa tabi niya ni Rafael. What's wrong with the world, man? Why they act weird? Anyway, happy birthday, Kuya. Wala nga lang ako regalo sa'yo. Sabi niya na ngumisi. Just be happy at huwag ka na layas. That's the perfect gift. Makahulugan itong sabi bago umalis. Hey, Baby Ella, sino nagatid sa'yo? Tanong ni Kuya Rex. Kaibigan ko, si Mikosi. Sagot niya. Kaibigan? Tanong naman ni Kuya Jai. Oo, kaibigan nga. Sagot niya. Kaibigan lang? Tanong naman ni Gio. Oo nga. Sagot niya. Mukhang duda ang mga ito. Nagpatuloy siyang kumain nang umalis sila except kay Rafael. Lumunok muna siya bago lumingon at bumaling dito na pinagsisihan niya lang dahil she sees something else in his eyes na tila ba sinasabi na may alam itong lihim niya. Ella, stop right there. Wala siyang alam. Kumain ka lang dyan. Hoy, doon ka muna kasi sa sala. Hindi ko malunok ang pagkain ko pag may tumitingin sa pagkain ko. Sita niya dito. Tumawa naman ito. Okay. Anyway, you look even prettier, baby. And we have a lot of things to catch up. Sabi nito bago tumalikod. Ganoon na lang ang kabog ng dibdib niya. Anong ika-catch up namin? Mabulong niyang tanong sa isip. Bigla ang pagbundol ng kaba niya. Patay ka, Ella. Malamang, ika-catch up niyo yung ginawa mo last 4 years ago. May review kayo mamaya kung paano ka umungol ng gabing iyon. Tumayo na siya. Masarap ang pagkakaluto. Malamang isa sa mga kaibigan ni Kuya nagluto kasi iba ang lasa. Masarap at naalala niya ang sinabi ng kuya niya. Ang kanyang my loves ang nagluto nito. Pinunasan niya ang lamesa nang matapos siyang kumain. Kung pwede lang napabagali ng oras para makaiwas siya. Yung sana sa paglabas niya ay wala na mga ito sa sala. Pati ang placemat ay dinala niya pati na ang pinagkainan sa lababo at nag-umpisa na siyang maghugas ng pinggan nang manigas siya na may mga brasong pumulupod sa kanyang bewang. Amoy pa lang alam na niya. Anong ginagawa mo? Tanong niya. I just want to hug you. I miss you a lot. Sagot ni Rafael. Makita ka ni Kuya. Nautal niyang saway dito. Ngunit mas sinigpitan naman ito ang pagyapos sa kanya. May kasama pang halik sa gilid ng kanyang labi. Later, sabi nito. Saka siya iniwang nakaawang ang labi at tila kinakapos ng hininga. Paulit-ulit na umaalingaw sa tenga niya ang sinabi nito. Naluloka na siya talaga. Parang iba ang meaning kasi ng sinabi nito. Kaya naman kinurot niya ang mga braso baka sakaling isa itong panaginip pero nasaktan lang siya. Nang matapos siya maghugas ay umakyat siya ulit. Wala ng tao sa sala. Nakita niya ang mga ito sa may balcony sa second floor ng bahay nila. Hinanap ng mata niya si Rafael. Naganap siya hanggang sa dulo. Yes, sweetheart. I'll always call away.
Si Rafael na halata ang pagmamahal sa buka na nakangiti na animoy nakaharap at nakikita ng kausap nito. Nagdulot naman ng kirot sa puso niyang sinabi nito. Yan kasi, umasa ka na naman sa pa-catch things up ng lolo mo. Kinkaga mo naman po kasi Ella. Ang bilis mong mauto at mag-imagine ng mga bagay-bagay na lubang napaka-imposible. Sermon ng isip niya. Mabilis siyang tumalikod. Bumalik sa kwarto niya. Gusto niyang umalis pero birthday ng kuya niya kaya magtitiis na lang muna siya. Hanggang hapon ay sa kwarto lang siya. Ayaw niya makita ang sino man sa barkada ng kuya niya. Siya na ang nag-ayos ng sarili niya at kumuha lang siya ng mga luma na niyang mga gowns. Lalayo siya sa mga ito sa susunod na araw. Yun ang magiging goal niya, ang iwasan ang masasakit na bagay. Pinilit niyang maging masigla sa buong magdamag na iyon. Pagpapalapit ito ay umiiwas siya. Hindi lang minsan na nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya pero tila ay hindi niya ito nakikita. Gusto niya lang iiwas ang sarili sa sakit. Lalo kung alam niya naman sa sarili na may ganoon na. Hanggang na magsialisa na ang mga bisita ay pasimple na siyang umalis. Sa condo unit niya siya nagtuloy. And life must go on, ika nga nila. She just go to her usual everyday routine without asking how the things in their home. Tumatawag pa naman siya from time to time, knowing her mother and even her besties ay out of coverage. Umuwi lang siya nang after 2 weeks ay tumawag ang mommy niya at nanlalambing na umuwi siya. She want to entertain her suitors. She think it is the best way to get rid of the pain. Maybe for others it's not good to use other people to mend you, but it's the least thing she can do for her heart. She don't want to act like what Rich did to her brother. She saw how painful it is. Hindi na nagtagpo pang muli ang landas nila at lubos na ipinagpapasalamat niya iyon. Kahit minsan ay kating-kati siyang itanong sa ina kung naligaw ba ito ulit sa bahay nila, kung hinanap ba siya o kung babalik na naman ito sa Canada. Wish niya lang na bumalik na lang ito sa pinanggalingan nito kung masasaktan na naman siyang muli. Sa mga nakalipas ay hirap siyang tanggapin ang kawalan ng closure sa kanyang isip na kung sana kahit kinausap man lang siya nito bago ito umalis, hindi yung may pa-note-note pang nalalaman. Naku Miko, nakakainis ka talaga. Isang peking tawa ang pinakawalan niya, sabay malakas na sinipa ito sa binti na ikinaigik nito. Gigil na gigil siya. Paano ba naman? Heto siya, gumagawa ng pabor sa torpe niyang kaibigan. Pinagseselos nilang isang waitress na gusto nito. Napakadami kasing arte samantalang hindi naman halata. Will you please act sweet, Baby Ella? Para naman masanay ka para pag umuwi sa Villanueva, ay alam mo na kung paano. Nang aasar na tumawa pa ang gago na kaibigan niya. Hindi masyadong natamaan ang sipa niya. Ba't kasi hindi paligawan eh? Sa dami ng pera mo, magugustuhan ka na din yan. Naiinis na talaga siya. It's the 3rd time pero siya ang naiinggit. Itong kumag na ito, last date na sila ngayon kasi magbubunga na. Siya, bokyang-bokya. May sweetheart na lolo niya. Mukhang papakasalan na nito ang pinapalaki nito. Pinaasa siya. Ay, mali pala. Pinaasa niya ang sarili niya. Sa mga nakalipas na mga taon na ito pa rin ang laman ng kanyang puso at walang ibang naging puwang para sa iba. Kahit pa nga sinubukan naman niya na makipag-date sa iba, ganoon ang naging ending. Ang naging ending pa rin isang beses na date at tila na turn off na agad ang lalaki sa kanya. Tapos nagugulat na lang siya, hindi na siya pinapansin ng mga sumunod na araw. Kaya nagdududa na siya sa sarili niya. Pangit ba siya? Para walang magkagusto sa kanya? Di naman siya masungit pero gayon pa man ay binabaliwala na lang niya. Lalo na ngayong nagbalik na ang lolo niya, tsak lalong lalabo ang forever niya. Mamaya, Baby Ella at aksyon agad. Pagod na ako maghintay pa kung hindi madaan sa maayos na usapan. Pues, sa pursahan tayo, kaibigan. Nakangisi na sabi nito habang sinusundan ang tingin ng babaeng pinagseselos nila. Kung saan ay ganoon lang din kadali ang kanyang love life. Ang saya sana. Pag-ihi na lang ang nagpapakilig sa kanya eh. Ang hirap maging babae, maghihintay ka lang kung kailan mag-move ang lalaki. Di, ikaw na may love life, ako nang wala. Reklamo niya na nagtataka na din siya, ba't ganun ang iba? Kahit pangit, kaliwat kanan ang manliligaw, siya? Zero balance, maganda naman siya. Napabuntong hininga siya, kung sana kasi na iba naman ang sitwasyon nila.
Yung hindi na lang niya minahal ang lalaki. Sana mas madali na sa kanyang iwasan at ibaling sa iba ang kanyang nararamdaman. Nahihirapan na ang puso niya na maisip pa lang na maaaring kasama na nito ang pinapalaki nito. At tsak na gaya na sinabi nito, only labing-labing ang mga ito. Hoy, malas yan. Nasarap ka ng grasya. Sita nito na tinapik pa siya sa ilong. Nainis na kasi ako. Natatakot na ako. Gusto ko naman na maranasan na magkaasawa. Himutok niya. Boyfriend nga, hirap ka na. Asawa pa kaya? Advance lang mag-isip. Pambabara nito. Ba't wala kang utang na loob? Gusto mo tawagin ko sa Teya? Banta niya dito. Kung talaga hindi ka na ma-joke. Chill lang tayo, amiga. Tatandang dalaga kapag ganyan ka. Panguto nito. Agad niya naman itong binatukan. Kung titingnan silang dalawa, tila magkasintahan silang naghaharutan. Nang biglang may humablot sa kanya at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata niya na makita niya kung sino. None other than Rafael Villanueva. Hi, I'm Rafael Villanueva. And she's mine. Pakilala nito kay Miko bago humarap sa kanya. You are mine. Since the time you gave your precious B-card, sweetie. He said in front of her date. At ang kadate niya tila ba shock na shock. Tiim ang bagang nito at tila papatay ng tao anytime. Hindi niya man lang napansin ang paglapit nito. Anong pinagsasabi mo? May salty ka ba? Singhan niya dito. Penthouse, Golden High Hotel, 8 p.m. Hihintayin kita. I'll show you my proof. Sabi nito sabay halik sa labi niya na ikinigilalas niya bago ito tumalilis ng paalis. No, it can't be. Paano nito nalaman na siya yun? Tom Ella, he's a billionaire and possessive. How did you meet? Anime ko. Alam ko, barkada yan ang kuya ko. Sabi niya na umirap. At biningyari na sa inyo? Tanong nito. Hindi ka naman chismoso, no? Hindi masyadong halata. Hindi mo ba alam na it's improper to ask a lady that way? He is just playing around. Balo wala niyang sagot pero nanginginig pa din siya. Okay, you seem to know each other well. Sabi nito. Chismoso. Sino yung kausap niya, oh? Puso niya sa babaeng kinalolokohan nito. Kita niya ang pagtiim ng bagang ni Miko. Ay, sinakikita niya mukhang madugong labanan ang sasagupain ng kaibigan. Uni na ako. Enjoy! Pang-aasar niya pa bago nagmamadaling umalis. Bago pa man ito makapag-react ay nakatayo na siya. Habang pauwi ay paulit-ulit na nagre-replay sa utak niya ang nangyari kanina. How did he found out? That's the $1 million question. Napasabunot siya sa buhok sa frustration. He's supposed to forget it. It's been 4 years. Himutok niya. Wala siyang mukhang maihaharap sa lalaki kaya pagtataguan na naman niya ito. Nang umuwi ay binaliwala niya na lang. Bahala siya sa buhay niya. Matuling lumipas ang mga araw at magaling siyang lumusod sa mga pagkakataon na magkukrus ang landas nila ng lalaki. Kahit siguro ipako siya sa krus ay hindi niya aaminin ang nagawa niya 4 years ago. Yes, she admit na magpahanggang sa ngayon ay inaasam pa din niyang maulit ang mga sandaling nasa mga bisig siya ng lalaki. Pero syempre mas madali ang umiwas na lang kaysa harapin ang lalaki. Ella, just tell me where is Rich? Kulit ng kuya niya. It's already countless times na tanong ng kuya niya sa kanya. 1 linggo na nang huli siyang pumunta sa bahay nila. In short, 1 linggo na nang dumating si Rafael sa Pilipinas. Nilalayuan niya ito na tila ba ay may nakakahawang sakit. Ayaw na niyang saktan pa ang sarili niya sa pamamagitan ng pagtanaw dito na may kasamang iba. Masakit masyado na kinakailangan niyang tiisin ang salot sa buhay niya gayong pwede naman na ilayunan niya ang sarili. I don't know, okay? Calm down and relax. I'm sure she already moved on, kaya ayaan mo na. Baliwala niyang sabi habang abala ang mga kamay niya sa pagtatype ng kanyang mga documents na kakailanganin. Double check na lang sana ang gagawin niya ngunit dahil sa nakalimutan niya iyon sa office niya, kaya muli niya iyong ginawa. No way, she can't. Sabi ng kuya niya. Napangisi siya. Who would have thought na ang dating stalker ni kuya ay hinahabol-habol na ng kuya niya. I'll see what I can do. Sabi niya pero deep inside, she's happy for Rich. Finally, may pag-asang maging sister-in-law niya na ang kaibigan. Nang sumunod na sandali, ang mommy nila naman ang tumawag. Pinapauwi siya kasi malamang ay needed ng kuya niya ang moral support nila as siblings. And who is she to say no to his brother and best friend's happiness?
Halos mabaliw-baliw na ang babae noon sa kakahabol sa kuya niya pero tingnan nyo nga naman ang tadhana ngayon. Ang dating nilalayuan at iniiwasan ay hinahabol-habol na nito ngayon. Di lang iyon na nangyayari sa ngayon dahil tila malalim ang hugot ng kuya niya na lalong naiinis sa pagbabaliwala ng kaibigan niya. And now here she is. Nagkakanda kumahog siyang makauwi sa bahay nila. Sa may bungad pa lang siya ng bahay nila ngunit parang gusto niya nang kumaripas dala ng takbo paalis ulit nang makita ang mga matang pilit na sumasakop sa buo niyang pagkatao. Pranteng nakaupo ito sa tabi ng kanyang kuya Yael na ngayon ay nanunuksong nakatangin sa gawin niya. Hi guys, sabi niya na nagmano sa mommy niya at daddy. Kahit na ilang siya dahil ramdam niya ang pagtitig nito sa kanya and she swear it's awkward than ever. Ingat na ingat siyang wag magawi sa lalaki ang tingin. Maya-maya ay muli siyang sumulyap sa lalaki. Nakita niyang nakatikwas ang sulok ng labi nito na waring nagsasabi na, Hey, I know your secret and you can't avoid it forever. Oh, Diyos ng kadiyos-diyosan. Naway makalimutan na niya kung ano man ang nalalaman niya at sana'y mag-move on na din siya. Lihim niyang dasal at nakapikit pa siya. Bakit ikaw nakamove on ka na? Tuya ng kanyang kontrabidang isipan. Hey Ella, are you okay? Ang kanyang kuya Wesley na niyuyugyug pa siya. Napa-obvious pala kasi ang pagdadasal niya na sana naman maging effective para hindi na siya maiilang sa tuwing makikita ito. Yes, I'm just tired. Sagot niya na nginitian niya pa para convincing. Para kasing manginginig na siya sa susunod na mapagsolo sila. Baka manginig sa sarap. Tired of hiding from me, I guess. Bulong ni Rafael. Hindi niya man lang naramdaman ang paglapit nito sa sobrang pagka-preoccupied niya. Nakaupo na ito sa tabi niya. Why should I hide? Usal niya. Yeah, why? Are you avoiding me, sweetheart? Or avoiding the confrontation? O baka naman may tinatago kang sekreto na ayaw mong maungkat? Mahina usapan nila pero geez, other boys is here and she is sure that they are wondering why they are whispering. I don't know what you're talking about. Tanggi niya. Really? Okay. You want to play games with me? Then so be it. Sabi nito sa mapanganib na boses. Mukhang mas mapanganib pa ito sa kanyang inaakala. Baka mas wild ito kung alam na siya ang kaulayaw nito. Don't go there, Ella. Masyado ka na namang SPG. Nakakairita. Pwede bang manahimik ka dyan? Baka marinig ka nila. Singhal niya. Humalakak naman ang buwisit na lalaki. Sising-sisi siya sa nagawa. Kung sana hindi siya nangahas na gapangin ito noon, di sana hindi siya magkakaroon ng ganitong problema ngayon. Alam niyang malaki ang pagbabago magaganap sa mga susunod na araw ng buhay niya. At mukhang ipapaalala nito ang kagagahan niya hanggang sa huling sandali. Paano lang pag nag-asawa na siya? Bigla tuloy na nanghina siya nang maisip ang pag-aasawa kasi wala na sa isip niya ang bagay na iyon ngayon dahil napakalabo na talaga. You look even more beautiful than the last time. Sabi nito na tumabi na sa kanya. Naramdaman niya ang kilabot na bumalot sa kanyang sistema. Kagaya ng panahon na naranasan niya ang galing ng mga kamay nito sa pagpapaligaya sa kanya. Naramdaman niya ang paghawak ng kamay nito sa kanyang kanang kamay. Gusto niyang iwaksi ito pero baka mahalata ng mga kasama nila na may ginagawa itong kalokohan sa kanya. Should I say thank you? Paasik niyang suplada dito na pilit na inaagaw ang kamay niya mula rito. Maybe? I don't know. Mapanuksong bulong nito na bahagya pang pinaraanan ng daliri ang kanyang braso. Nakatagilid ito ng bahagya kaya hindi kita ng mga kalapit nila ang ginagawang kababalaghan nito sa kanya. Mas pinili niyang tiisin ang ginagawa nito. Umaasa na titigil din naman ito sa ginagawa kasi malapit na siyang bumigay. Baka pag kinalabit siya nito mamaya karakaraka susugod na agad siya. Yung sensasyong hatid ng ginagawa nito ay tila lalong nagpainit sa kanyang pakiramdam. She want more from him. Parang hindi siya kontento sa ang braso niya lang ang hinahaplos nito. Manyak lang ang peg niya. Gayunpaman nandoon pa rin ang kanyang matinong isip lalo na sa tuwing naiisip niya ang sweetheart na katawagan nito noong bagong dating ito. How are you, baby? Maya-maya ay bulong nito. Stop calling me that. Gigil na asik niya dito.
Sinasadya kasi nitong sagiin maging ang gilid ng dibdib niya. Siya naman ay nagmamasid sa mga kasama nila kung may makakapansin sa ginagawa ng lalaki. Nakakahiya sa mga ito, makakanood ng free live porn mula sa kanilang dalawa ng lolo niyang maharot. Oh, high blood are we? Pangaasar pa nito na bahagya pang ikiniskis ang mga hita sa hita niya. Rafael! Mahinang saway niya dito. Huwag naman sanang lumala ang panlalandi nito. Isa lang siyang marupok na nilalang na malapit ng bumigay, lalo na at medyo traidora at likas na malandi ang kanyang puso. Masyadong marupok. Ella, anak, ready your things. Susunod tayo kay kuya mo sa kung saan man niya susundan sa Rich. Ang mommy niya nakalalabas lang mula sa kusina. Nakahinga siya ng maluwag. At least now may excuse na siya upang mapalayo dito. Yes, mom. Mabilis siyang tumalima agad. Agad siyang tumayo at naglakad papaakyat sa silid niya para makaiwas sa asungot na lalaking iniiwasan. Nang makaakyat ay napasapo siya sa kanyang dibdib na tila ba ay hapong-hapo. Nakakahapo naman ang umakyat ng hagdan ngunit alam niyang hindi iyon dahil doon, kundi dahil sa pinaggagawa ng lalaki sa kanya. Para siyang nagmarathon na ewan. Ilang pirasong damit, panligo at ilang personal na gamit lang ang dala niya nang i-zipper niya na ang malaking bag niya. You like red panties? Biglang may nagsalita kaya halos mapasubsob siya. Ay, tikba lang! Ano ba naman, Rafael? Nagugulat ka at wala kang pakialam kung magpanty man ako, hindi? Singhal niya dito na nakaupo na ngayon sa kamay niya. Tumayo ito at walang babala na hinawakan siya sa batok at sinakop ang mga labi niya. Parang umikot ang paligid niyang bigla. Naging mas mapangahas pa ito nang suminghap siya. His hands roam around her body like he owned everything in her. All she did is moan. She's melting in his arms na parang normal na sa kanila ang ganoong gawain. Alam niyang pag pinabayaan niya ay may mangyayari talaga sa kanila. Ngunit tila ba ay nasa ilalim siya ng mahika nito na wala siyang lakas upang pigilan ito sa kapangahasan sa kanya. Nahinto lang ang mahika sa pagitan nila nang tumunog ang cellphone niya. Kaya naman ay dali-dali niyang inabot ang cellphone niya sa side table. Parang nagising siya sa isang magandang panaginip at hindi siya makaalis sa kandungan nito dahil hinigpitan nito ang yakap sa kanya. Hello? Miko, bakit? Patuloy ito sa pagpapak sa leeg niya. Wala lang, I just wanna talk. Tila napakalalim ng problema nito. Pwede mamaya ka na tumawag? Napadaing siya nang bahagya siyang makiliti. Hey, what happened? Dinig niya ang pag-aalala sa boses nito. Nang tingnan niya ang walang hiyang lalaki ay ganoon na lang ang pagngisi at muling ginawa ang ginagawa nito. Wala. Ano kasi? Yung braso ko. Tama yung braso ko. Natusok ng hanger. Napangiwi siya sa naging alibay niya. Kailan pa naging matulis ang hanger? Ngot, ingat din kasi. Yan tayo hanger na lang matutusok ka pa. Natawa pa ito. Bye. Sabay patay niya sa cellphone niya. Isang hampas ang ginawa niya kay Rafael. Ew! Singhal niya na lumayo dito. Mabuti't pumayag itong pakawalan siya. Ikinipot niya ang mga hita niya. What? Wala naman akong ginagawa. Katwiran nito na naglalaro sa labi nito ang pilyong ngisi. Wala ba yun? Ew! Basta! Singhal niya. What? Huwag kang ganyan. Labas na doon. Baka ano isipin nila, mami. Pagtataboy niya dito, baka maisipan ng mami niya na silipin siya ay makita pa ng mga ito ang nangyayaring kababalaghan. Hinila na niya ang kamay nito ngunit hinila siya nitong pahiga sa ibabaw nito. Siniil nito ang labi niya at tila nalulunod siya. Bago bumitaw ay gigil na pinisil nito ang pangupo niya. Napaungol siya, mabuti at sarado ang silid niya, bukod sa soundproof naman. Bye baby, faster, baka hindi ako makapagpigil. You are already grown up. Break up with that boyfriend of yours and be mine. I'll wait downstairs. Sabay kindat. Wala siyang kibo, sakay siya sa sasakyan ng walang hiyang lalaking ito. Paano nangyari iyon? Ang kuya niya lang naman na nag-decide.
She can drive faster. Takot siyang mag-overtake at ma-overtaken. So meaning sa layo ng Batangas ay abutin siya ng 2 araw sa biyahe pag siya ang magdadrive. Madalas siyang pagtawanan ng mga kakilala kaya madalas sa commute siya umaasa. Kaya kahit kailan ay hindi siya nangarap na bumili ng kanyang sariling sasakyan. Kotse ng daddy niya ang kanyang madalas gamitin kung needed talaga niyang umalis tapos wala siyang sasakyan. Muli ay naalala niya ang nangyari kanina. Nang makalabas sa silid niya kanina ang lalaking haliparot ay pilit niya itong iniwasan. Mahirap nang maulit ang mainit na tagpo kanina sa silid niya. Mukha pa namang sinapian ng manyakis ang lolo niyo. Ipokrita siya kung sasabihin niyang ayaw niya sa kinuha nito sa katawan niya. Parang lalo lang nitong ginatungan ng init sa pagitan nilang dalawa. Nang bumaba siya ay sa tabi ni Damon siya umupo sa halip na sa tabi ni Yael. Bibi Ella, hi. Baka mapatay ako ng iba. Medyo usog ka ng konti. Sabi ni Damon. Sino naman papatay sa'yo? Taka niyang tanong dito. Yung manok namin. Baka sakalin yan. Si Yumi, yung single mom na kinababaliman ni Damon. Sa Dom na may hawak na cookies sa magkabilang kamay. Mukhang nagluto na naman si Manong ng cookies at lahat sila ay may mga binalot na cookies sa kamay. Nang tingnan niya ang pinggan sa may gitna ay may isang piraso pa. Hati tayo. Reklamo ni Jai. Nag-unahan kasi ito at si Yael sa pagkuha ng cookies. Kulang pa nga sa akin eh. Makikihati ka pa? Angal naman ang isa. Damot mo. Manang pahingi pang cookies? Sabi ni Jai. Makukulit talaga ang mga ito. Nagawi ang tingin niya sa lalaki. Nakita niya ang pag-smirk nito na magtagpo ang kanilang paningin. Naisara niya ang kanyang mga hita nang mahuli itong nakatitig sa hita niya. Naka-shorts kasi siya na maiksi. Maya-maya pa ay nakita niya ang post ng kanyang best friend na kakaiba sa kanyang nakasanayan. Matagal na nang binago ng kaibigan ng sarili nito para sa kanyang kapatid. Dati laging sexy ang kanyang kaibigan at napakaganda nito kaya hindi nakapagtataka na maraming manliligaw. Ngunit nang magkagusto sa kanyang kuya ang babae ay pinilit itong baguhin ang sarili nang naaayon sa standard ng kanyang kuya. Ang dating sexy na pananamit ay naging manang. Kaya naman ngayon nakita niya ulit ang kaibigan na nakasuot ng bikini ay napangisi siya. Ngayong napagtantunan ng kuya niyang baliw ang halaga ng kaibigan ay tsak na magwawala ito oras na makita ang ginawa ni Rich. Hindi nga siya nagkamali dahil halos umapoy ang mga mata ng kuya niya na makita na halos mapatitig ang ilan sa mga kaibigan. Nasa beach resort daw sila kuya. Sabi niya dito. Nang sabihin niya sa kanyang kapatid ang kinaroroonan ng kanyang best friend na si Rich ay agad na nagpulasa ng mga tao sa bahay nila. Kanya-kanyang dala ng mga bagahe ang mga ito. Balak niyang makisabay sa kuya niya o kaya naman ay sa mommy at daddy niya. Nang makita niyang tumayo na ang haliparot na lalaki ay nakahinga siya ng maluwag. At least malalayo na siya sa lalaki. Nagulat pa siya nang habulutin mula sa kanya ang kanyang maliit na luggage bag. Pagtingin niya sa nilalang na humablot ay nanlaki ang mga mata niya. Tayo na dyan, para hindi tayo gabihin sa daan. Sabi ng loko na naka-poker face. Hindi halatang manyakis ang lalaki, ilang ulit lang naman siya nitong ginawa ng kapilyuhan. Kina mommy ako sasabay. Sabi niya na tumayo na at pilit na hinahablot ang bag mula dito. Ngunit mas mabilis ang lalaki. Inilayo nito ang bag at itinaas. Anak, hindi tayo kakasya sa sasakyan. Magkasabay ka na sa iba. Si Lander kasi ang sasabay sa amin dahil nandoon na ang bag niya. Sabi ni Daddy na agad na tumalikod. Pwede siyang makisakay sa iba, wag lang sa lalaki dahil mahirap nang may gawin na naman itong kalokohan sa daan. Nang maiwan siya ay pilit niya pa rin inaagaw dito ang bag. Dali-dali siyang napasunod sa kapatid niya nang makita ito nagmamadali na lumabas na dala ang susi ng kotse nito. Kuya, pasabay! Akin na nga yan! Sabi niya na pilit na inaagaw ang bag mula dito. Wala nang ibang mga kasama nila. Tanging ang kapatid at ang lalaking walang hiya na lang naiwan. Pre, pakasabay na lang sa ala. Bibilisan ko kasi ang pagmamaneho. Baka nervousin yan pag sa akin makikisabay. Ikaw na bahala. Sabi ng kapatid niya bago lumayas na nga. Let's go, baby. Sabi nito na hinawakan siya sa kamay. Nagdulot iyon ng bulta-bultaheng kuryente sa kanya lalo na nang laruin nito ang kanyang palad na tila tinutusok nito ng middle finger ang kanyang palad. Bitawan mo ang kamay ko? Asik niya dito. Oras na tumakas ka ngayon, itatali na kita sa kama ko at isang buwan kitang paliligayahin.
Sabi ng lalaki. Napalunok siya dahil doon. Bakas ang kaseryosohan sa mukha nito nang sabihin iyon. Hindi na siya magtataka kung gagawin nga iyon ng lalaki. Kahit nga sa harap ng mga kasama nila ay gumagawa ito ng kababalaghan sa kanya. Irap niya dito na napilitang pumasok na sa sasakyan nito. Good luck na lang sa kanya. Makabahabang biyahe pa naman ang papuntang Batangas. Nanginginig ang mga kamay niya sa pagkabit ng seatbelt kaya naman ay hindi niya maayos-ayos ang pagkakabit ng lock. Dumukwang ito at isang mapusok na halik ang iginawad sa labi niya. Rafael, mabiyahe pa tayo. Saway niya dito nang mapuna ang pagtitig nito sa hita niyang naka-expose lalo at maiksi ang shorts niya. Ayoko na makita ka magsusuot ng ganyan ulit. Sita nito sa kanya. Wala kang pakalam kung magpanty man akong aalis. Kahit mag-see-through pa ako, I can wear whatever I want to wear. Sabi niya dito. Meron, baby. Madiing sabi nito na dinukwang ang labi niya. Nagulat pa siya sa ginawa nito.